pong babahagi sa inyo tungkol po sa static relay, mga kaibigan. Ituro ko po sa inyo kung paano po natin mapapagana yung static relay at kung paano po ang pag-connection sa starter, mga kaibigan. Umpisa na po natin ang ating pong pagtuturo. A few moments later. Ito na po yung static relay. Ayan, kaunti po munang pagtuturo, kaalaman tungkol po sa static relay. Ito po yung ginagamit sa starter para yung pong susian, hindi na mapirsa, para po hindi masunog yung susian kasi yung starter ay mataas yung amperahe, mga kaibigan. Once kasing dinirekta natin ito sa ignition switch, yung for example yung starter ay obligado po kailangan kabitan natin ng static relay, mga kaibigan. Ang trabaho po nito para maproteksyonan yung susian na hindi masira at mapalakas yung amperahe ng kuryente papunta sa solenoid ng starter, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, i-tutor ko po sa inyo kung paano po yung pagkabit nitong mga lights na ito. Yung in, out, saka yung supply, mga kaibigan. Ayan, umpisa na po natin yung diagramming muna po, mga kaibigan. Ayan. Ang kagandahan po nitong static relay pong ito po yung mga latest na po ito po yung ito na po yung ngayon na mga lumalabas na relay na tinatawag na electrical manual. Pinagsama na po, mga kaibigan. Once na nasira po itong static relay natin at naka-adapt pa po ito sa chassis, pwede nating mapa-start yung starter nang hindi dumadaan sa susian. Ito pong ibabaw na ito ay push button. Yan. Mapansin niyo pag diniinin niyo yan, lumulubog. Tapos umaangat. Meron din spring yan sa gitna. Nandyan yung rewind yan sa loob. Meron din po siyang contact point sa loob, mga kaibigan. Ayan. For example, ito ay sira. Pwede po natin mapa-start yung starter kahit sira ito, mga kaibigan. Mamaya bubuksan natin yan. Papakita ko po sa inyo yung loob niya. Magkaroon tayo ng kaunting diagramming. Yan, muli po, magdodraw po tayo uli ng starter. Example, ito yung starter natin, mga kaibigan. Pasensya na guys sa ating pag-drawing kasi medyo mahina tayo sa yan. For example, ganito yung pagkakaano ko drawing. Yan. Ito na yung dulo ng solenoid. Ayan. Meron siyang Bendix drive. Ito yung Bendix drive niya. Yung ibabaw guys niyan ay solenoid. Ayan. Ayan yung connection niya. Ito na yung jumper niya dito. Ano po? Meron siya dyan board. Ati siya dyan. May bolt din siya dyan. Mga kaibigan, ganyan lang kasimple yung starter natin, mga kaibigan. Ayan, butas yun dyan. Mag-draw tayo ng static relay. Meron na akong vlog nito mga nauna mga kaibigan, pero ito kasi doon sa mga nagtatanong, connection lang galing sa susian, diretso na dito sa solenoid. Kasi ito yung lumabas na tinatawag na single wiring na po, wala siya makikitang negative na connection. Positive lang ito. Ayan. Ayan. I-actual natin, mga kaibigan. Ito po, itong maliit, papunta na po ito sa ignition switch. Ayan. For example, ito yung susian natin. Ayan. Ayan. Ganyan na yan. Battery. Accessories. Or on. O, ito naman yung start. Ayan. Ganyan lang kasimple po, Ayan, ito na po yung
Kung sasabihin is, meron naman pong sign sa ignition switch na kasama nito. Meron pa pong kasama yan. Yung iba niya na tatak ay C. C or contact. Ano po? Yan. Lagyan natin ng arrow. Contact. Or start. S. Ano po? Contact start. Yan. Pupunik po natin yan. Yan po. Wabaybay na po natin yan. Kung isa po dito yung ano po. Yan. Yan. Oh. Makikita natin. Ito na yan. Maliit na yan. Dito na yan. Yan. Okay. Ano po? Ito na yan. May dalawang wire yan dito sa ilalim. Ito yung out ng start tick. Dito na po yan sa solenoid. Battery na po ito. Ano? Lagyan natin ng battery. Ito yung battery. Positive. Yan, positive. Negative. Yan, 12 volts po yan. Ito na yung malaking wire. Naka-adapt na yan dyan. Ano po? Galing na siya sa starter. Meron pong maliit na wire yan dito sa solenoid. Ito na po yung maliit dyan. Sa contact. Galing po sa rewind dyan. Ano po? Ng solenoid. Dito na po yan sa high amperes. Ayan. Napakalinaw mga kaibigan niya. Pag nasundan nyo yan, kahit kayo na lang magkabit ng static relay sa inyong sasakyan, di na kayo maghanap ng electrician at mahal din na pagpakabit niyan. Ito naman po ay galing na sa battery. Ayan. Adapt natin dito sa battery. Pwede natin lagyan siya ng fuse. Ayan. Ang kaya niyan ay mga 40 amps. Ano po? 40 amps na fuse. Kaya na niyan. Ayan po, ano, ganyan lang po kasimple yung connection niyan. Ayan, ito, B, battery. Simple battery yan. Galing na naman yan dito. Accessories niya. Ayan, ganyan po kasimple. Tatlong wire lang po mga kaibigan. Kasi ito, ang load niyan ay rewind na. Ito yung beginning. For example, ito yan. Ano po? Ayan. Draw na natin. Yan. Ganyan na siya. Tapos meron siya dito yung supply niya. Ito yung push button sa ibabaw. Ano po? Ito yung beginning. Ngayon, meron po yan dyan na rewind. Yan, iikot yan dyan. Diretso na po yan sa ground. Ito na po yung ending ng rewind. Ito na yung body ground na. Kaya naging isang wire lang yan. Kaya makikita po ninyo yan, rewind din dyan. Tapos meron po yan dyan na contact point. Normally open. Yan. Nakaangat siya dyan. Meron siyang contact point yan dyan. Dito yan tatama. Ano po? Yan. Meron yan dyan contact point yan. Meron yung spring sa ilalim. Pagka nagkaroon na po yung supply ito, static na ito, babatak yan, hihila yan, magmamagnet yan. Didiin yan dito. Yung supply galing sa battery, i-start na itong starter. Itimano, ito, naka-body ground naman natin ito. Naka-body ground na po yan. Ano po? Ganyan po kasimple lang yung pagkakabit natin ng static relay. Ano po, yung tinatawag single wire. Ang tatak po niyan ay new era. Ay nasira naman itong static. Pwede pa. Pindutin lang natin ito. Manual. Kaya meron siyang manual. Yan. I-start din siya. Mga kaibigan, sana natutupan yung aking pagtuturo. At meron po akong mga
shout out ngayong gabi kasi naipon na po naipon. Ngayong pong gabi ay abangan po ninyo yung aking po mga nakapangalan dito, yung mga greetings at saka po yung mga tanong aking pong iisa-isahin. Kaya po mga kaibigan, umpisahan po natin dito sa isa. Una pong shout out po natin si Lionel Agana, mga kaibigan. Yung pong binlag ko po na paano magkabit ng EBR. Ang tanong po mga kaibigan ay, yung EBR na binlag ko po mga kaibigan, voltage regulator po yun. Ang tanong niya po, pwede po ba sir na ikabit po yan sa motor? Ayan, sasagutin ko po mga kaibigan. Yan po hindi po pwede kasi po, yung sa motor po, wala po siyang rotor. Ano po, direct na po siya. Tapos meron na po siya, ang pinaka-stator niya po ay yung magnet na po, ano po, wala siyang rewind. Ano po, naka-direct po siya. Ang umiikot niya po ay yung mismong, yung pong magnet, ano po mga kaibigan. Kaya wala po siyang mapagkakabitan natin ng field, mga kaibigan. Kaya hindi po pwede ito, mga kaibigan. Yan po, para po sa iyo po ito, Lionel Agana, mga kaibigan. Pangalawa po, shout out po kay Mario Cuempa. Ang tanong lang po niya ay ganito po mga kaibigan. Hello po sir, baka meron kang vlog kung paano magkoneksyon ng distributor sa 5K engine. Salamat po. Para sa iyo, Mario Cuempa, abangan mo yung mga susunod kong vlog kasi wala pa akong vlog patungkol dyan sa 5K mga kaibigan. Siguro meron yung 4K pero parang wala pa akong naiba-vlog niyan na yung simula sa simula mga kaibigan. Sa mga susunod, abangan mo Mario Cuempan. Susunod mga kaibigan, shout out din po kay Chris Capsong Music. Yan. Meron po kasi siyang pinanood sa akin ng vlog patungkol po ito sa mga aking kung paano mag-testing ng sirang IC. Ayun, masyadong siguro hindi niya gaano naintindihan yung pagbablog ko kasi nakalagay dito sa vlog niya ay walay klaro. Sabi mo sira, tapos umilaw naman. Yan, meron pa sa dulo. Huwag na nating banggitin yung sa dulo kasi pangit naman pakinggan kung sasabihin pa natin yung sa dulo. Ano po? Shoutout po sa kay Chris Capsong Music. Ayan po. Hindi niya po naintindihan yung aking vlog po. Ano po? Kasi makapansin mo doon, kaibigan, sa vlog ko, 4 na IC yun. Yung iba kasing IC doon, gumana pa rin. Pero ito, itinabi ko po yun. Tapos yung mga sunod na vlog doon ay hindi talaga umilaw yung IC. Yun po ang sira. Kaya nasabi mo dito sa comment mo ay walay klaro. Ano mga kaibigan? Okay na yung mga kaibigan kung hindi mo naintindihan. Kasi meron namang nagkaintindi. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ang susunod po nating shout out, ito pong si Jimmy Roy Orosia ito. Ang sabi po niya ay, Idol, accepted ba sa truck ban ang isang Isuzu double cab 6-wheeler? Ito mga kaibigan, siguro ito yung tinutukoy niyang Isuzu double cab na ito. Ito yung parang truck. Ano mga kaibigan, may 2 pinto, drop side yung likod mga kaibigan. Pero alam mo naman kasi hindi naman tayo LTO, hindi naman natin alam gaano yung... Pero ang nakakaalam nito guys ay siyempre yung mga may rules ng LTO. Pero dito hindi ako familiar dito patungkol sa mga gulong. Ano po mga kaibigan, 6-wheeler, kung sabihin 6 na gulong. Kasi merong hindi pinapapasok sa ano eh. For example, merong iskinita na bawal ang halimbawa ay truck ban. Bawal na yung truck. Kasi ito parang ano ito eh. Hindi naman natin masasabing truck ito kasi medyo mali ito. Parang pick up lang ito kalaki eh. Kaya lang yung ulo niya pag truck. Pero yung likuran niya parang pick up. Ngayon hindi ko masasabi kasi hindi ako familiar sa rules, ganitong rules. Ano mga kaibigan, salamat sa inyong katanungan. Susunod tayo sa susunod na shoutout natin, si Ramon Hardinasu. Yan. Sir, luma na yung EBR ko.
at medyo maitim na yung isang coil. Pero gumagana pa ang indicator. Ang indicator light niya. Paano po malalaman kung dapat ng palitan? Ayan. Para sa ito, Ramon Hardinaso. Ngayon, pag nakita mo yun sa amperes na hindi na gumagalaw, o kaya naman, lagi na lang naka 60, ano sasabihin yan? Overcharge niya, hindi na nag-automatic. Ngayon, kung lagi naman naka 0, tapos pag inilaw mo, bumagsak na, hindi na siya normal. Pwedeng matalo na ang karga niya, pwedeng masira, ay pwedeng madiskarga yung battery mga kaibigan. Pero pag laging naka 60 o laging naka 30, hindi na siya bumabalik sa 0, pag full charge na hindi bumabalik, maapektuhan yung battery mo yan. Pwedeng kumulo, ayan, pwedeng masyadong maliwanag yung ilaw, overcharge siya mga kaibigan. Doon ka mag-decide na palitan mo yung voltage regulator mo or EBR. Sunod na shoutout natin si Candids Agudo. Yan. Sir, salamat sa paliwanag. Nakuha ko din ang paggawa ng alternator. God bless you po. Sana marami pa kayong may turo na katulad namin na may sasakyan pero walang alam. Ayan mga kaibigan. Ayan. Maraming salamat sa iyong sa iyong pagtitiwala. Sana huwag ka magsasawa sa akin kung mga tutorial at may bahagi ito sa ibang mga gustong matuto mga kaibigan. Ayan, wala naman kung iba. Meron pa po sa likod. Ayan. Susunod po si Chard Ako. Ayan, ito po yung binlag ko po na pag-repair ng alternator mga kaibigan. Kung mahina o wala kasi yung karga po. May tanong po siya na, good day sir, ilang watts po ba ang soldering iron ang kailangan para makahinang na maganda sa mga alternator saka starter? Thank you po sa ibinahagi mo kaalaman. Ayan. Meron kasi tayong mga soldering na nagsisimula sa mababang watts pataas. Ang kailangan natin dito sa mga starter alternator yung mataas. Kung may mas mataas ka pa sa 100 watts, mas maganda yung mga kaibigan. Pero pag kasi starter, meron tayong special tools na ginagamit dyan. Gumagawa tayo dyan ng special tools na step down transformer ang tawag doon. Yung input niya ay 220, yung output niya 12 volts, pero yung amperes niya ay medyo mataas. Pero dapat ang output ng assembly natin ay mga pwedeng 8 volts lang, hindi gaano mataas para yung gagamitin natin ng carbon dun sa panghinang ay hindi siya umi-spark. Hinay-hinay siyang umiinit ang mga kaibigan. Tapos yung yung pwede rin mga kaibigan yung ginagamit ng radiator man. Okay din yun. Meron siyang iniinit ang mga kaibigan. Alam niyo yung ginagamit ng radiator man, yung Bluetooth. Pwede yung mga kaibigan. Acetylene, pwede rin. Ayan. Sa akin kasi ang ginagamit ko yung yung carbon battery lang, tapos meron akong transformer na ginagamit. Yun ang ginagamit ko. Pero pagka yung 60 watts pababa, hindi na pwede yan. Mahina na yan. Hilaw na yung panghinang yan. Yan lang, kaibigan, ang maibabahin ko sa iyo. Okay po, susunod si Randy Sabas. Ayan, magandang umaga sa iyo, Randy Sabas. Ang tanong mo ay ganito. Good morning, sir. Pwede po bang gawing manual yan? Converted na kasi sa akin electronics. Ano sabihin, yung sasakyan niya ay dating electronics, ngayon manual na. Kasi yung tema ng vlog ko noon ay pagkabit ng suspension, yung cab suspension, yung airbag sa sa cab. Ngayon kaibigan, kung yung sasakyan mo ay manual na, pwede yung lagyan ng airbag. Pwede natin lagyan yung switch, ng power window switch, pero harap sa kaunahan. Kasi makikita mo doon, pag manual na, ang nakalagay doon ay spring. Meron spring sa una, spring na. Tapos yung iba naman, rubber na. Pwede mong palitan yan. Alam niya ng mga natero kung paano ikabit yung airbag na yan. Tapos, ang maglilinya naman yan, electrician or mekaniko, lilinyahan niya ng hangin. Tapos, ang maglilinya naman ng electrical niya, electrician mga kaibigan. Pero pwede yan mga kaibigan. Pwede i-convert yan. Ayan, susunod.
pangalan nito, Master Ronin. Ayan, Sir Ronin. Sir, ano kaya problema ng unit ko? Dati kapag pag sinususi ko, gumagana pa ang magnetic ng airbag. Ngayon, pag sinususi, hindi na gumagana. Ayan, may problema kaibigan yung ano mo, yung controller mo doon sa may upuan. Kung tingnan mo doon sa may likuran ng upuan mo, kaya sa ilalim, meron yan doon controller. Nakalagay naman doon air suspension cab. Makikita mo naman doon sa electronic control niya. Check mo yun kung may positive yun. Merong fixed line doon, meron naman accessories yun. Check mo yun doon sa may ilalim, baka nadaganan o kaya naman naipit. Kasi upuan yun ng pinanting yung sa may bandang kaliwa ng driver side. Ano po? Ayan, maraming salamat sa mga susunod na vlog na ating tatalakayin. Pasensya na guys kasi ngayon ko lang na asikaso yung mga comments. Ano po mga kaibigan? Maraming salamat sa mga subscriber at patuloy na sumusuporta sa akin po YouTube channel. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo.